Matapos makakain ay may bitbit na rin kape si Mang Manuel na naupo malapit kay Lino. Bago ang lahat, Lino, ay gusto muna kitang pasalamatan sa lahat ng ginawa mo at ibinigay sa akin at sa aking pamilya. Matagal ko na itong kinikimkim sa puso ko. Tuwing merong magandang nangyayari sa buhay ko at ng aking pamilya, ay ikaw ang una naming naiisip. Maging sa mga speech ko sa mga ronda at ibang mga selebrasyon, palagi kong sinasabi na hindi sa akin ang lahat ng meron ako, kundi kaloob ng Diyos na ipinadaan sa kanyang instrumento, at ikaw ang instrumentong iyon. Alam kong kukontra ka dahil ayaw mong palaging pinupuri, pero deserve mo lahat ng papuring iyon, Lino. Kaya huwag ka nang kumontra. Makinig ka na lang sa sasabihin ko at humigop ng kape. Babala ni Mang Manuel noong makitang mukhang aalma na naman si Lino. Alam mo, Lino, dahil sa pagiging leader ko sa mga ronda at panggagamot sa mga tao, kaya ako ang inalok ni Mayor na tumakbo bilang kapitan ng Barangay Mariwasa. Naisip ko na magagamit ko ang kapangyarihan ng barangay sa pagpuksa ng mga aswang. Kaya kahit kinakabahan ako kung kakayanin ko ba, ay pumayag na rin ako. Sinabi kasi ni Terry na susuportahan niya ako sa lahat ng gastos sa kampanyahan kapag tumakbo ako. Kasi sigurado raw na iyon din ang gusto mong mangyari. Kaya hindi ka raw magagalit kung yung perang itinabi niya nakita ng tindahan, palayan at palaisdaan ay gagamitin sa pagkandidato ko. Kaya ayun nga ang nagpalakas ng loob ko. Hindi rin ako kinakabahan dahil walang lumaban sa akin. Mag-isa lang akong kandidato ng pagkabarangay kapitan. Yung binuo kong bayanihan sa pagsasaka ay mas lalo pang dumami ngayon. Pero hindi na ako sumasama sa pagsasaka. Sina Dodong at Sian na. Kasi marami na rin ako obligasyon sa barangay. Tungkol naman sa problemang sinasabi ko sa iyo, Lino, may kakaibang sakit kasi na kumakalat rito ngayon. Pero sa tingin ko ay hindi medikal. Kasi hindi magamot ng mga doktor Para siyang sapi ng mga masasamang espiritu. Pero kapag sinusuri ko naman, wala akong makita. Ulap lang ang nakikita ko sa tawas. Ibig sabihin, isang may mataas na mahika ang gumagawa. Kaya niyang ikubli ang sarili sa larawan ng ulap. Tapos ito ang bago, Lino. May isang albularyo na lumipat rito. Nagsimula siya sa panggagamot. Lahat ng lumalapit sa kanya ay nagagamot niya naman. Hindi rin siya naniningil. Pero ang kakaiba, dahil magmula noong dumating siya rito, ay mas naging triple pa ang mga naging biktima ng ganoong sakit. Kaya sa kanya dinadala lahat. Napupulaan na nga ako na peking albularyo dahil hindi ko raw magamot ang mga sakit na iyon. At wala akong makitang dahilan ng pagkakasakit. Samantala kapag dinadala roon ay nalalaman ng albularyo ang sakit at nagagamot rin. Ikaw ba, Lino? May naaamoy kang hokus-wokus sa sitwasyon na ito? Mahabang paliwanag pa ni Mang Manuel. Opo, Mang Manuel, mukhang pareho tayo ng hinala. Pero kailangan natin mag-imbestiga bago magkaroon ng pinal na konklusyon. Oo, tama ka, Lino. Ano, ipaubaya ko na ba sa iyo ang pag-iimbestiga roon? Opo, ako na po ang bahala. Pero kakailanganin ko si Dodong para may mapagtanungan ako ng mga hindi ko pa alam. Abay, oo naman, walang problema. Si Dodong ang sasama sa iyo. Mga aswang po, wala bang napapadpad rito? Iyon pala ang isang problema namin ngayon, Lino. Dahil wala kaming namamataan, naririnig o nakakaengkwentrong aswang sa aming mga ronda. Pero dumarami ang biktima. Ha? Paano po yun nangyayari? Isa yun sa palaisipan ko. Dahil biktima na lang ang natatagpuan. Pero walang nakakakita o nakakarinig sa nangyayaring pang-aaswang. Ayos mukhang matinig at mataas na uri ng aswang ang kumikilos rito. Oo, Lino, mukhang tama ka nga. Sige po, Mang Manuel. Sisimulan ko kasi kasuhin iyon bukas. Maraming salamat sa iyo, Lino. Wala po yun. Tsaka, Lino,
Bakit ka nga pala narito? At mukhang kasama mo ang buong pamilya mo. Narito po kami para mag-family outing. Beach na may swimming pool ang target namin pagbakasyunan. Tamang-tama, Lino. May nakilala akong isang mayamang pamilya. May-ari sila ng isang property na nasa may tabing dagat. Walang mga public beach resorts doon. Pero malinis ang dagat at pino ang buhangin. May malawak na swimming pool din at maraming kwarto ang bahay. Kaya mag-accommodate ng kahit 5 o 8 pamilya. Nasa akin nga ang susi ng bahay na iyon. Baka gusto mong doon na lang kayo. Safe ang pamilya mo roon at solo nyo ang lugar. Wow, talaga po Mang Manuel? Sige po, doon ko na lang dadalhin ang pamilya ko. Sige, magpasama ka na rin kay Dodong doon bukas. Siya na ang magdadala ng susi. Palagi naman kasi silang pumupunta roon ni Sian para maligo at maglinis na rin. Sige po Mang Manuel, maraming salamat. Babalik na po muna kami kina Aling Terry. Inaantok na itong si Gabriel eh. Sige Lino, magsabi ka lang sa akin kung may iba ka pang kailangan. Opo, sagot pa ni Lino at muli nang bumalik sa bahay nila Aling Terry. Habang naglalakad ay nagsalita si Lino. Bet, kumusta kayo ni Dodong? Nagulat naman na napatingin sa kanya ang dalaga. Hala, anong sinasabi mo Lino? Hi Bet, hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko ang uri ng mga tinginan ng dalawang pusong nagkakaintindihan. Napayuko ang dalaga at hinawi ang buhok pero hindi sumagot. Ano, nililigaw ba siya sa'yo? Muling tanong ni Lino. Oo. Gaano na katagal? Mahigit 6 na buwan na siguro. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasagot? Hindi pa. Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Ha? Bakit sa akin? Kasi nagtapat ako ng damdamin sa iyo. Tapos pagkabalik mo rito, malalaman mong may kasintahan na pala ako. Ano ka ba, Bet? Unang-una, alam mong walang pag-asa na maging tayo. Dahil sobrang komplikado ng buhay ko. May girlfriend ako at nariyan pa si ate mo na hindi ko rin pwedeng baliwalain dahil may pinagsamahan kami. At may namamagitan sa amin na anak. Kaya ibig sabihin, kailangan mo nang maghanap ng lalaking single, available at mabuting tao. Kung ako ang tatanungin mo, gusto ko si Dodong para sa iyo. Mabait siya at mula sa maayos na pamilya. Nakita mo nga 'di ba? Tinutulungan ko sila sa lahat ng bagay. Kasi karapat dapat silang tulungan. May mabuting kalooban at pusong matulungin sa kapwa. Kaya kung hihingiin mo ang payo ko, bukas na bukas o mamaya kapag nagkausap kayo ni Dodong, ay sagutin mo na siya. Para pareho na kayo maging masaya. At kapag sinagot mo siya, isasama ko kayong dalawa sa outing namin bukas. Talaga Lino? Oo, kaya mamaya kapag hindi na busy sa bahay at wala ka nang gagawin, mag-usap kayo ni Dodong ha. Tapos balitaan mo ako bukas. Okay Lino. Maraming salamat. Wika pa ni Beth, sabay niyakap si Lino ng mahigpit. Tita, ako rin. Gusto ko ng hug. Wika pa ni Gabriel, kaya niyakap na rin iyon ni Beth at hinalikan sa pisngi. Pagkapasok sa sala ay naabutan ni Lino na naroon lahat nakaupo. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, anong balita kina Mang Manuel? Marami Ting. Lahat mabuti at nakakatuwa. Sumabat naman si Aling Terry. Lino, meron pala ako ipagtatapat na kasalanan sa iyo. Ha? Ano naman po yun, Aling Terry? Kasi yung naipon kong kita rito sa tindahan, palayan at palaisdaan, ay ginamit ko noong kumandidato si Manuel. Alam mo namang maraming kailangan kapag nasa kampanya. Mga flyers, payong, t-shirt at sombrero na may pangalan niya para makilala siya ng ibang mga tao. Sigurado na rin naman kasi na mananalo siya dahil wala siyang kalaban. Natatakot kasi ang mga tao na kapag naging kapitan sila, ay sila ang unang pupuntiryahin ng mga pinuno ng grupo ng mga aswang. Kaya walang lumalaban.
Okay lang po yun, Aling Terry. Maganda ang ginawa niyo ni Mang Manuel. Sa kanyang pagiging barangay kapitan, ay mas marami pa siyang natutulungan. Ay, oo Lino. Tama ka riyan. Hindi na nga nakakatakot maglakad-lakad rito, kahit paggabi. Kasi parang maya-maya ay may makakasalubong kang grupo ng nagroronda. Maging doon sa may bukana ng barangay, ay may mga nakapwesto rin doon. Sige Lino, maiwan ko muna kayo at ihahanda namin ang inyong matutulugan. Okay po. Dahil sa iilan lang naman ang kwarto sa bahay na iyon, kaya magkakasama sa sala na natulog sina Lino, Rosalia, Gabriel, Mariposa, Jenjen at Buboy. Sa isang silid naman sina Ninong Amboy, Ninang Armin, Leandra at Julian. At sa isa pang silid sina Aling Sally at Mang Roland. Maliit lang naman kasi ang silid na iyon dahil iyon ang silid ni Beth. Tapos sa pinaka-master's bedroom ay sina Aling Terry, Maya at Beth. Si Tingting at Tinay naman ay sa mismong kwarto ni Tingting. Hindi pwedeng meron silang ibang kasama dahil marami silang gagawin sa buong magdamag. Bagay na matagal na nilang hindi nagagawa dahil nasa misyon palagi si Tingting kasama ni Lino. Naging matiwasay naman ang pamamahinga ng lahat. Kinabukasan, nakatulala si Lino na nakatingin sa kape habang nakaupo sa labas ng bahay. Sabi naman ni Gabriel, "Papa, bakit ka titig dyan sa kape mo?" Natawa naman si Lino. "Ah, wala. Inaantok pa kasi ako kaunti kaya ako nakatulala." "Ano yung tutula?" "Sabi ko tulala, hindi tutula." "Ano nga yun, Papa?" Yung nakatitig lang na hindi gumagalaw. Yun ang tulala." "Okay," sagot ng batang si Gabriel at umupo na sa tabi ni Lino. Lumapit naman si Tingting na meron ding dalang kape. "Kuya Lino, pandesal, meron na doon." "Okay na muna ito, Ting. Wala pa akong ganang kumain eh." "Kuya Lino, mukhang kailangan na natin ng bahay na mapag-outingan. Kawawa ang kalagayan niyo sa sala eh." "Hindi naman kasi intended sa napakaraming bisita ang bahay na ito. Nakakahiya tuloy sa'yo, Kuya Lino. Sa'yo ang pamamahay na ito. Tapos, ikaw tuloy ang nasa sala natutulog." "Ano ka ba, Ting? Ayos lang yun. May solusyon na ako dyan sa problema mo. Baka after lunch, ay lilipat na tayo sa bahay na pag-i-stayan natin." "Ha? Saan naman?" "Malapit to sa tabing dagat. Isa yung private na bahay na may swimming pool at nasa tabing dagat lang rin. Kaya parang may kasama na ring beach. Kumain na muna tayo rito ng tanghalian bago tayo magpunta roon. Libre lang naman yun dahil sila Mang Manuel ang caretaker noon. Nasa kanya nga ang susi eh. Nasa abroad daw kasi ang mga may-ari." "Nice! Ang swerte naman natin, Kuya Lino ah. Mukhang solo natin ang lugar na iyon." "Oo, Ting, tama ka talaga." Narinig naman nilang nagtawag na sa kusina si Aling Terry. "Lino, halina kayo rito. Nakahanda na ang paborito mong sinangag at ang pritong daing na bangus na maraming bawang at skinless na longganisa." Pagkarinig noon ni Lino ay biglang kumislap ang kanyang mga mata. "Tara na anak, doon na tayo sa kusina. Kakain si Papa. Ikaw rin Ting, sumunod ka na." "Okay Kuya Lino. Puntahan ko lang si Tinay. Tulog pa yata sa kwarto eh. Napuyat. Alam mo na." "Oo, alam ko na yun at ayoko nang alamin pa." Wika pa ni Lino at nagmadali na sa pagpunta sa kusina. Nagkagulo na nga sa kusina ni Aling Terry dahil sabay-sabay na ang lahat sa pagkuha ng kanilang makakain o maiinom na kape, gatas o Milo para sa almusal. Matapos makapag-almusal ay hinarap naman nila Lino at Tingting ang mga sisibaking panggatong sa likuran. Bali dalawa kasi ang lutuan sa bahay nila Aling Terry. Isang para sa kahoy na panggatong at meron ding kalanadigas sa loob para sa madali ang pagluluto kapag nagmamadali na. Pasado 10:00 nang nakita ni Lino na papalapit sa kanya si Mariposa. "Lino,
Cellphone mo ito, di ba? May tumatawag yata. Wika pa ng dilag at iniabot ang cellphone kay Lino. Salamat, Marie. Wika pa ni Lino at tumalikod na ang dalaga at muling bumalik sa loob. Ipinasa na rin muna ni Lino kay Tingting ang palakol para ito na ang magtuloy. Tapos naglakad siya kaunti patungo sa unahan. Hello? Sino to? Lino, ako ito si Ambo, yung kasama ni Magnus at Maris. Oh, Mang Ambo, bakit po? Anong problema? Lino, medyo nasa hindi magandang lagay si Magnus. Si Maris naman ay walang malay kagabi pa. Dahil hinarap nila ang grupo ng mataas na uri ng aswang dito sa amin. Si Magnus naman ay may malay pa kagabi at nakapag-almusal pa nga ngayong umaga. Pero bigla na lang siyang nagsuka ng dugo at ngayon ay wala na siyang malay. Baka meron kang maipapayong gamot na pwede naming ipainom o kung may magagawa ang mga tropa mong diwata. Sabi naman ni Lino. Sige mga ambo, hintayin niyo ang tawag ko. May kakausapin lang ako. Titignan ko ang aking magagawa. Okay Sir Lino, maraming salamat. Lino na lang po mga ambo, wag nang sir. Okay, sige Lino. Wika pa ni Mang Ambo at pinatay na ang tawag. Kuya Lino, anong problema? Si Mang Ambo yun Ting, yung matandang kasama nila Magnus. Si Magnus raw ay sumuka ng dugo. Si Maris naman, walang malay kagabi pa. Nakaharap daw nila ang malakas na uri ng aswang sa kanila kagabi. At mukhang parehong napuruhan eh. Anong plano mo Kuya Lino? Di gagawa ng paraan para matulungan sila. Dito ka lang, kakausapin ko lang si Clea. Okay, sige. Naglakad na nga si Lino patungo sa unahan pa sa bahaging likod ng kanilang bahay kung saan may mga malalaking puno. Umusal siya ng orasyon at inilapat ang kamay sa puno. Ilang saglit pa ay lumiwanag iyon. Nagkaroon ng portal at iniluwa si Clea. Akala ko ba Lino, hindi mo ako kailangan. Ba't pinatawag mo ako agad? Wika naman ni Clea. Sabi naman ni Lino. Clea, panyo oh. Punasan mo muna yung gilid ng bibig mo. Marami pang chocolate. Oo. Kumakain kasi ako ng chocolate cake na dala nyo noong marinig ko ang pagtawag mo. Kaya pumunta na ako agad rito. Anong problema? Si Magnus raw nagsusuka ng dugo at wala na ring malay ngayon. Ganon din si Maris. Kinalaban kasi nila kagabi ang isang malakas na uri ng aswang sa lugar nila. Sige Lino, puntahan natin mamayang 3:00 ng hapon. Kayang-kaya natin iyon gamutin. Wika pa ni Clea at muli nang bumalik sa portal at nawala. Hay Clea, para ka talagang bula. Darating bigla at mawawala rin bigla nang walang paalam. Wika pa ni Lino at naglakad na pababalik sa bahay. Pagkabalik niya ay nakita niyang naghahakot na si Tingting ng mga sinibak nilang kahoy. Kaya tinulungan niya na muna iyon at pagkatapos saka siya naligo. Sabi naman ni Tingting, Anong balita Kuya Lino? Anong oras natin pupuntahan si Magnus? Hala, oo nga pala no. Hindi ko natawagan uli si Mang Ambo. Ika nga, tatawagan ko muna. 3:00 daw tayo pupunta roon, sabi ni Clea eh. Kinuha ni Lino ang cellphone niya na nakalapag lang sa estante at idinayal. Hello? Lino, si Althea ito. Girlfriend ni Magnus. Althea, itatanong ko lang. Anong pangalan ng barangay nyo? At eksaktong address? I-send mo na lang pala sa text ang buong address nyo dyan. Oo, sige Lino. Basta Santa Ines itong bayan namin. Okay, sige Althea. Mamayang eksaktong 3:00 ng hapon ay darating kami dyan. Kaya kumalma lang kayo riyan. Makakaligtas sa tiyak na kapahamakan si Magnus at Maris. Okay, sige. Salamat Lino. Sagot naman ni Althea sa kabilang linya. Saka pinatay na ni Lino ang tawag. Nagtungo si Lino sa may sala kung saan naroon lahat ng mga kasama niya. Nay, may nakita na akong tutuluyan natin. Private resort iyon na may swimming pool at nasa tabing dagat rin. Kaya pupunta tayo roon mamayang hapon pagkabalik namin galing Bohol.
Sabi naman ni Aling Sally, paano tayo pupunta sa resort anak na sinasabi mo? Kung pupunta ka pala sa Bohol. Pagpunta pa lang doon ay baka bukas ka pa dumating kahit umalis ka kaagad ngayon. Nagsalita naman si Tingting na tila nagpapatawa. Aling Sally, hulaan mo to. Wika pa ni Tingting tapos nagkumpas na tila nagdodrawing ng puno tapos may bilog sa gitna. Nakanganga lang si Aling Sally at hindi naiintindihan. Muling nagmuestra ng tenga si Tingting na matulis. Kuneho? Tanong pa ni Aling Sally. Tapos muling nagmuestra ng pakpak na lumilipad si Tingting. Paniki? Napakamot at napasimangot na lang si Tingting. Sabi naman ni Lino, dinaan mo pa kasi sa charade si nanay eh. Nay, si Clea maghahatid sa amin roon. Kaya sa portal lang Diwata lang kami dadaan. Makakabalik rin kami agad kapag nagamot na namin si Magnus. Ah, iyon ba yung matulis na tenga na minumuestra ni Tingting? Ay, Tingting, hindi ka magaling mag-describe. Tumatawang wika ni Aling Sally at napuno ng tawanan ang buong sala. Aling Terry, kayo rin po ha, kasama. Isara nyo na lang ang tindahan at itong bahay. Nariyan naman sila Mang Manuel. Makakatingin-tingin sa bahay. Talaga, Lino? Kasama kami. Abay, oo naman po. Outing nating lahat ito eh. Hindi lang sa amin. Eh baka naman, napapagastos ka na ng malaki, Lino. Wala pa naman akong maintregang malaking pera sa'yo. Dahil nagamit nga namin ang pera doon kay Manuel. Ano ka ba, Aling Terry? Tama po ang ginawa nyo na nagtabi kayo ng pera mula sa kita sa mga negosyo natin. Pero wala akong balak na kunin yun. Ganito ang gagawin natin. Mag-ipon tayo ng malaking pera tapos bibili tayo uli ng lupain katulad nito. Yung may pwestong pagtatayuan ng bahay, may palaisdaan sa likuran at may palayan din. Lumalaki na ang pamilya natin. Dalaga na si Maya at maging ang mga kapatid ko ay lumalaki na rin. Saan ba paparoon at magkakaroon din sila ng pamilya? Mas maiging may nakahanda din silang matitirhan at magagawang hanap buhay. Ang pagsisipag na lang nila ang kailangan. Saka, tandaan nyo, marami tayong dalaga rito. At hindi magtatagal, isa rito ay mauunang mag-asawa. Nagkatingin na naman ang lahat, kina Leandra, Julie at Beth, dahil sila ang mga dalaga sa loob ng pamamahay. Napansin naman ni Lino ang pamumula ng pisngi ni Beth, kaya may hinala si Lino na sinunod ka ni Beth ang advice niya noong gabi. Sige Lino, gagawin ko yung bilin mo. Sisimulan ko na ang paghahanap ng mabibiling lupa. Uso rin naman kasi rito ang hulugan. Kaya kapag may nakita tayo, kunin na natin agad. Huhulug-hulugan ko na lang. Opo, Aling Terry. Okay lang din yun sa akin. Sabi naman ni Aling Sally. Di kailangan na pala natin maghanda ng mababaon sa outing. Tara na, Jenjen. Maglista na tayo ng mga bibilihin. Ikaw naman, Roland. Magpasama ka kay Beth at Leandra. Mamimili kayo ng mga kakailanganin natin sa palengke para marami tayong pagkain na madadala sa outing. Okay, mahal. Sagot naman ang huli. Nagsimula na ngang maging abala ang lahat. Sumapit ang tanghalian. Masayang nagsikain ang lahat. Matapos makakain, ay naghanda na ng mga lulutuing kakanin sina Aling Terry at Aling Sally. Bago mag-alas 3 ng hapon, ay naroon na sina Lino at Tingting sa may puno at inaabangan ang paglitaw ng portal na gagawin ni Clea. Ilang saglit pa ay lumiwanag na ang tapat ng puno at pumasok na sa portal ang dalawa. Yung detalye po ng gamutan kay Magnus ha ay naroon sa lihim ng medalyon, part 132. Makalipas ang halos isang oras ay muli nang bumalik sina Lino at Tingting. Bit-bit ang isang malaking plastik na punong-puno ng mangga. Naglakad na sila papunta sa bahay nang makita ni Lino si Beth na nakaabang sa kanya sa may likuran. Ting, mauna ka na muna. Mag-uusap lang kami saglit ni Beth. Okay, Kuya Lino. Oh, Beth, bakit? Lino, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano naman yun? Kasi
Sinagot ko na si Dodong kagabi, gaya ng payo mo. Wow, talaga? Kaya congrats. Kilalanin yung mabuti ang isa't isa. At paglipas ng isang taon at kayo pa rin, at sa tingin nyo gusto nyo nang lumagay sa tahimik, ako mismo ang gagastos sa pagpapakasal nyo. At doon ko kayo papatirahin sa lupang bibili namin ni Aling Terry. Yung pinag-usapan namin kanina, sigurado na agad na may matitirhan kayo at may kaunting hanap buhay na sasapat sa inyong pangangailangan. Talaga, Lino? Oo naman, pangako ko yan. Lino, ayun si Dodong oh, nakatago lang sa puno ng saging. Baka raw kasi magalit ka na niligawan niya ako. Pagkalingon ni Lino sa kabilang bahagi ay nakita niyang naroon nga si Dodong. Sisilip-silip na halatang nahihiya. Uy, Dodong! Huwag kang magtago dyan. Halika rito. Uy ka pa ni Lino. Tumayo na tila kinakabahan si Dodong sa may tabi ni Beth. Dodong, itong si Beth ay isang mabuti at mabait na babae. Kilala ko ito at ang pamilya niya. Kung hindi mo alam, galing din siya sa pamilyang Babaylan at may ibinao na isang makapangyarihang mutya ang kanyang ama sa hita niya. At ngayon, ang mutyang iyon ay nasa akin na. Ibig sabihin, kapamilya o kapatid na rin ang turing ko kay Beth, lalo at may anak kami ng ate niya. Ibig nga sabihin noon, hipag ko na talaga siya. Kaya nasa pangangalaga ko siya. Kaya kung sasaktan mo ito sa kahit anong paraan, hindi kita sasaktan na pisikal. Ipapadala kita sa kabilang mundo, sa mundo ng mga engkanto, kung saan may mga masasama at mababangis na engkanto ang nakatira. Pangako ko rin iyan sa iyo ha. Kaya wag mo yang kakalimutan. Pero kung mamahalin mo naman yan ng totoo, tutulungan ko kayo na magkaroon ng bahay at hanap buhay. Saksi ka naman sa tulong na ginawa ko sa pamilya mo. Ganyang tulong rin ang ibibigay ko sa inyo ni Beth, basta't maayos at nagmamahalan kayo ng tapat. Nagkakaliwanagan ba tayong tatlo? Tumango naman pareho sina Dodong at Beth. Good. Kaya ikaw, Dodong, kunin mo na ang susi ng resort na sinasabi ni Papa mo. Sumama na rin kayo ng buong mong pamilya kung gusto nyo. Pero ikaw, required kang sumama roon kasi kasama si Beth, di ba? Opo, Kuya Lino, sasama ako. Sige po, pupunta na ako sa bahay. Kukunin ko na ang susi at maghahanda na rin ako ng damit na dadalhin ko. Paalam pa ni Dodong at mabilis nang umalis. Inakbayan naman ni Lino si Beth sabay sabing, ikaw rin, maghanda ka na. Tumulong ka na doon sa loob. Oo, Lino. Teka, hindi ba dapat Kuya Lino ang tawag mo sa akin? Kasi nakababatang kapatid ka ni Mariposa. Kaya tumatayong hipag na rin kita. Okay po, Kuya Lino. Very good. Sige na, punta ka na sa loob. Baka kailanganin ka na roon ni Aling Terry. Tumango si Beth at dali-dali nang pumasok sa loob. Nagulat si Lino noong makitang lumabas si Rosalia mula sa likuran ng bahay. Mahal, ano yun? Mukhang seryoso ang paninermon mo sa dalawang iyon ah. Ah, wala yun mahal. Pinagsabihan ko lang in advance. Kagabi kasi ay umamin si Beth na nililigawan siya ni Dodong. Bilang tumatayong nakakatandang kapatid niya, ay pinayuhan ko na sagutin niya na. 6 na buwan na palang nanliligaw eh. Tsaka kilala naman natin si Dodong at buong pamilya niya kung gaano sila kabuting tao. Kaya sinabi kong pagbutihan nila ang kanilang relasyon at huwag magsasakitan. At kung dumating ang panahon na gusto na rin nilang lumagay sa tahimik at bumuo ng sariling pamilya, ay tutulungan ko rin sila na magkaroon ng sariling bahay at hanap buhay. Wow, kuyang-kuya ang datingan mo doon, mahal ah. Oo naman. Ako naman talaga ang tumatayong kuya sa pamilyang ito. Napakalaki na nga ng pamilya natin eh. Kasama pa si Naninong Amboy at ang buong pamilya ni Tingting. Sabi naman ni Rosalia. Paanong hindi magiging malaki? 2 pa ang chicks mo. At in the future, kapag nagkaanak na tayo, 2 na rin ang sarili mong pamilya. Teka, anong ibig sabihin yan, mahal? Nagagalit ka ba sa sitwasyon natin? Hindi naman. Okay lang sa akin yun. Deserve mo naman ang sobra pa sa isang kaligayahan.
dahil sa dami ng buhay na nailigtas mo at mga natutulungan mong tao. Kaya hindi na rin ako magpapaka-selfish. Okay lang din sa akin ang tungkol sa inyo ni Mariposa. Basta marunong lang siyang lumugar sa tama niyang pwesto at kumilala kung sino ang original na girlfriend at sino ang number 2. Opo, wala kang dapat ipag-alala sa bagay na iyon. Nakita mo naman si Marie. Kulang na lang yumuko at magmano sa iyo tuwing magkakasalubong kayo. Alam niya ang lugar niya sa buhay ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang isipin na lang muna natin ngayon ay ang makapag-relax, maging masaya na kasama ang buong pamilya dahil nasa bakasyon tayo at pagkatapos nito, siguradong may misyon na naman tayong paparating. Okay, sabi mo eh. Uwi ka pa ni Rosalia, sabay hila sa kwelyo ni Lino at siniil ito ng hali. Ilang saglit pa ay kumalas na rin sila sa isa't isa. Mahal, tara na, gusto ko nang maligo sa swimming pool. Uwi ka pa ni Rosalia. Abay oo naman, aalis na tayo agad kung ready na ang lahat roon. Sige na, magsipasok na tayo para malaman natin kung ready na ba ang lahat. Pumasok na nga sa bahay ang dalawa. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 253. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.